10 dahilan kung bakit kailangan mo na magmotor ngayon. Pag-usapan natin. Let's go! Maraming dahilan kung bakit kailangan mo na magmotor ngayon. Meron din mga pros and cons. Maraming kang may ayaw dito. Maraming tutol sa pagmumotor, maaaring nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo. Maraming galit sa mga nagmumotor. Pero ngayong araw na to, naglista tayo ng 10 para bumili ka na bukas. At pag-usapan na natin. Una sa listahan natin ay ang traffic sa Pilipinas. Kung gusto mong mabit yung traffic sa Pilipinas, na sobrang may stress ka, alam nyo naman yung klima dito sa Pilipinas, iinit, lalamig, tapos matatraffic ka pa. Tamang-tama yon na una nating pag-usapan, no? Kung i-compare mo sa ibang sasakyan, manipis lang ang mga motor, kayang-kaya mong isingit, kahit sabi mong traffic pa yan, may masisingitan at masisingitan ka dyan. Kumbaga, makakauwi ka agad kung i-compare mo sa mga ibang sasakyan na malalaki, di ba? Pangalawa naman sa listahan natin ay yung pagiging fuel efficient ng mga motor. So, kadalasan ang mga motor, mga 125cc, 150cc, naglalaro yan sa mga 30 kilometers per liter, may mga 60 kilometers per liter pa nga, no, mga Honda Wave tulad ng Suzuki Smash. So may mga 50 plus kilometers per liter talaga. I-compare mo yan sa mga sasakyan which is 5 kilometers per liter, 10 kilometers, meron pa nga 3, di ba? Ganun kalakas sa mga gas yung mga yan. So kung motor, malaking advantage ka agad. Susunod sa listahan natin na dahilan kung bakit kailangan mo na magmotor ay dahil sa convenience niya sa parking. Kumbaga, kahit sa tabi ng puno, may ipapark mo pa rin yung mga motor. Kung i-compare mo sa mga sasakyan, di ba? Maghahanap ka pa talaga ng mga pwedeng pagparkan talaga na proper. Susunod naman sa listahan natin ay yung adventure na dala ng pagmumotor. So, anong ibig sabihin? Sa pagmumotor kasi, sobrang ma-explore mo yung mga lugar na hindi mo mapupuntahan kapag nakasasakyan ka. So, maraming mga shortcuts, maraming mga eskinita. May enjoy mo talaga yung mga ilog, no, yung mga tabing dagat. May mga masisikip na daan na motor lang ang kasya. Yung mga tumatawid ng ilog, 'di ba? Yung mga tumatawid ng bundok. Yan, kaya pa yan ng mga motor. So, hindi na kaya ng ibang sasakyan yan, kaya bili ka na ng motor ngayon. Kaugnay ng adventure, syempre, bibigyan ka ng freedom ng pagmumotor. Kumbaga, habang nasa biyahe ka, hahampasin ka ng hangin, madadama mo talaga yung mga daan, kalsada, gubat, no? Freedom talaga yung mararamdaman mo, kahit saan ka dumaan halos, ibibigay yan ng pagmumotor sa'yo. Kung nakakapanood kayo ng mga loop, kung akala nyo na ang pagmumotor ay bahay nyo lang hanggang palengke o sa trabaho nyo, sa school, hindi po, no? Kaya kayong dalhin yan hanggang sa Apari, Aurora, La Union, makakapunta kayo kung gusto nyo. Susunod naman sa listahan ay feeling ko, isa to sa mga unang rason kung bakit bibilin mo yung motor. Kung bakit gusto mong magkamotor. No, yung affordability niya, pagiging mura niya. Kung meron kang 50 to 60,000, makakabili ka na agad ng brand new. Kung ibang sasakyan yan, yung 50 to 60,000, karag-karag na yan, pamigay na lang halos, no. Sa motor, brand new yan. Sulit na sulit talaga yung pera nyo. Susunod naman ay ang pagiging low maintenance ng motor. Maliit ang makina ng motor. 125cc, 150cc, yung mga kahan niya, chassis, maliit yan mga yan. Ibig sabihin, maliit lang din yung mga parts. Kung i-compare mo sa ibang sasakyan, mas affordable talaga yung maintenance niya. So, halimbawa na lang, pag nagpalit ka ng gulong, about 2,000 pesos yung mga mabibili mong pamalit, no? Tapos, pwede ka pang bumili ng bukod. So, kung i-compare mo sa sasakyan, so kadalasan nakaset yan. Tapos, ang isang gulong, 5,000, 5. Butas na agad yung bulsa mo kung i-compare mo sa gastos mo sa pagmumotor. Dahil nga, affordable siya, low maintenance, so mas marami yung may kayang makabili ng motor. Ibig sabihin, mas marami yung community dito sa pagmumotor. Hindi ko naman sinasabi na walang community sa mga ibang sasakyan, yung mga ibang car group, 'di ba? Marami rin naman. Pero sure ako na mas marami yung community, mga riding groups, enthusiast, kumbaga nandyan yung classic riders, so mga builders, mga Honda Click, mga kasamahan ng mga Mio, di ba? Marami yan, sobrang dami. Kahit yung mga lumang motor nandyan, mga vintage motorcycles nandyan pa rin. Marami kang masasamahan, susulit mo talaga. Isa pang rason kung bakit kailangan mo na magmotor ay para makauwi ka ng kung kailan mo gusto. So, ang ibig sabihin ko lang dito, hindi mo na kailangan maghintay ng mga bus na hindi puno, jeep na mayroon pang isang space, di ba? Tapos, hintayin mo pang may dumaan sa harap mo para makauwi ka. Eh, kung may motor ka, uwi ka na. Hindi ka na makikisabay sa shuttle nyo. So, hindi mo na kailangan mag-commute. At tingin ko nga, isa to sa mga dahilan kung bakit pinipili ng magmotor ng mga tao ngayon. At dahil nga maliit lang ang makina ng motor,
Isa sa mga rason kung bakit kailangan mo na magmotor ay dahil mas maliit yung impact niya sa environment. Anong ibig sabihin? 150cc, 125cc, yung inilalabas niyan na air pollution, mas maliit kung i-compare mo sa mga sasakyan. So kung nausukan ka na ng bus before, so 'di ba pag lumabas yan, sobrang itim, wala ka na halos makita sa paligid mo. Pero ang motor, marami nang lumabas ngayon na halos walang usok, no? Kumbaga, tulad sa motor ko na Kiwi CR152, meron kaming EGR, kung saan bumabalik yung pollution sa loob ng makina, ipaprocess niya ulit, tapos lalabas siya na malinis. So sa ibang motor, sa Dominar 400, sa mga malilit na motor, meron na rin pong ganyan, no? Kahit nga umitim yung usok ng motor, kokonti pa rin yan kung i-compare mo sa inilalabas talaga ng mga 4 wheels at mas malalaki pang sasakyan. So yun yung mga rason kung bakit kailangan mo na magmotor ngayon. Kayo ba, meron pa ba kayong ibang dahilan kung bakit kailangan ng magmotor ng tao ngayon? Comment nyo naman sa baba ng video na to. At kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, you can hit that like button para makaabot na rin sa ibang tao na nagre-research itong mga dahilan na nilista natin. At kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials katulad ng video na to, you can hit that subscribe button para maging updated ka sa lahat ng video natin kasi weekly tayo nag-upload. Again, this has been JZ. Enjoy the ride!